Sa kaso pa rin ni Robert Bolick, inalok umano ng koponan sa Japan ang lahat para sa buntis nitong may bahay. Inasahan nga ba ng Fukushima ang isang Michael Jordan na performance kay Robert Bolick? Naglabas din po umano ng pahayag si Coach Tim Cone tungkol sa kalagayan ng Ginebra, partikular sa kanilang bagong import. Tutukan po natin yan. And si Mikey Williams nananatiling walang paramdam pero kampante ang pamunuan ng TNT. Bakit kaya? Tignan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Malaki ang iniwang issue sa pag-alis ni Robert Bolick sa Japan B-League at matinding dahilan umano ang pagbubuntis ng kanyang may bahay. Ano ang nasagap na balita ni Sir Homer Saison tungkol sa issue na to? Ito po ang sinabi niya sa kanyang report sa Spin. Nang ipaalam ni Bolick sa Fukushima ang tungkol sa kanyang inaalala sa 10 linggong pagbubuntis ng kanyang asawang si Cassandra, inalok ng team ang lahat ng kinakailangang tulong at tiniyak sa mag-asawa na ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Japan ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo. So base po sa pahayag na yan ni Sir Homer Saison, na-inform naman ng mabuti ang Fukushima sa kalagayan po ng asawa o ng may bahay ni Robert Bolick. Yung pag-aalok po ng tulong mula po sa kumpanyang ginagalawan ni Robert, magsisilbi po yun or nagsisilbing garansya po yun na magiging maayos po ang kalagayan ng kanyang may bahay. Pero ayun na nga po yun, natuloy po ang pamamaalam ni Robert Bolick na gumulantang po yan sa mundo ng basketball dito po sa atin sa Pilipinas. Marami po ang hindi pabor, pero merong nakakaintindi sa kanya naging desisyon. Yung mga hindi po pabor, nanghihinayang po kasi sila. Ang laki kasi ng iniwan niyang kontrata doon. Imagine 30K a month, ha? $30,000 a month sa unang taon at $35,000 sa ikalawang taon po yan per month. So napakalaki po niyan. Hindi na po natin kikwentahin. Nakwenta na po natin yan sa nakaraang video, ha? Nung naglalaro si Robert Bolick dito sa PBA, partikular sa Northport Batang Pier, nag-average po siya ng napakalaking 21.57 points, 5.3 rebounds sa loob po yan ng 36 minutes. Malaki po at pwedeng asahan po talaga yan. Ano nga bang inasahan ng Fukushima dito kay Robert Bolick base po sa source? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Saison sa kanyang report sa Spin. Sabi ng source, umasa umano ang Fukushima ng isang Michael Jordan pero hindi pala. At ang pagsusuring yon ay isinaalang-alang din sa desisyon na payagan si Bolick na umalis habang ang organisasyon ay nagmamadaling humanap ng kapalit na Asian import. Mabigat po yung inasahan kay Robert Bolick base po sa pasabog ni Sir Homer Saison. Well, unang-una, hindi naman natin alam kung ano ang pinag-usapan nila dyan habang may nagaganap po na negosasyon sa magkabilang kampo. Pero isa lang po siguro ang pwede nating sabihin. Wala naman sigurong player na mga ngako ng buwan para lang masungkit ay isang malaking kontrata, di ba? Ibig sabihin po niyan, babase lang ang player at maging ang kukuhang kuponan sa kanyang ipinakikita or ipinakitang stats habang naglalaro, di ba? At sa kaso po ni Robert Bolick, malaki po talaga yung 21 points at 5 rebounds. Dahilan para maglaway po ang ilang kuponan dito kay Robert. At isa na nga po dito, etong Fukushima ng Japan. At bunga ng pag-alis ni Robert Bolick sa Japan B-League, sinasabing babalik po siya dito sa PBA. Diyan ngayon papasok ang tanong tungkol sa kalagayan ng pinakapaboritong kuponan sa liga. Ang Barangay Ginebra po yan. Ano nga ba ang estado ngayon nila? May import na ba sila dito? Tignan po natin ang sinabi sa report ng Spin. Sinabi ni Coach Tim Cone na wala pang bagong import ang Ginebra para sa conference. Kahit na ang kapalaran ni Justin Brownlee ay nakabitin pa rin matapos magpositibo sa drug test sa Asian Games. Wala pa pala silang import sa ngayon base na rin po sa report considering na magsisimula na po ang PBA ngayong November 5 kung saan makakabakbakan po ng Gin Kings ang Converge sa November 17. Ibig sabihin po niyan, hinihintay pa rin po nila magiging resulta ng hatol kay Justin Brownlee. At kung sakali na ibaba yung hatol, saka lang sila gagawa ng konkretong hakbang siguro para sa kanilang import ngayong conference kung saan sila po yung defending champion. Sana nga maganda po yung maging resulta ng hatol kasi maraming maapektuhan kung sakaling mabigat kasi nakasalalay din dyan ang magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas na sasabak sa February 22 para sa window ng FIBA Asia Cup qualifier. Kung wala pang import ang Ginebra dahil sa nakabitin na status ni Justin Brownlee, paano ang estado ng kupunan? Nakapaghanda o naghahanda na ba sila para idepensa ang kanilang titulo? Tingnan po natin ang sinabi ni Sir Ruben Terrado sa kanyang report sa Spin.
Bago pa man makasungkit ng ginto sa Asian Games ang Gilas at habang wala ang mga pangunahing bituin ng koponan na si Scottie Thompson at Japet Aguilar, nagsasanay na ang Ginebra kasama ang assistant coach na si Olsen Racela na nangangasiwa sa build-up. Malaking bagay po yung practice at yun ang ginawa at patuloy na ginagawa ni Olsen Racela habang wala si Coach Tim Cone. Patunay po yan na handa po ang Ginebra ano man po ang mangyari sa kaso ni Justin Brownlee dito sa Asian Games. Madali rin po silang makakabawi, especially si Japet at si Scottie kasi intact pa rin po ang koponan habang wala silang dalawa kasama si Coach Tim Cone at Brownlee dito po sa China. Isang mensahe po yan na hindi dapat magpakampante ang ibang koponan dito sa PBA kasi nananatili silang positibo sa kabila po ng kakulangan po nila sa kasalukuyan. Kung problema ng Ginebra ang import sa pagdedepensa ng titulo, problema din ang kinakaharap ni TNT Governor Ricky Vargas at Coach Jojo Lastimosa kay Mikey Williams. Ano nga ba ang latest sa lagay ni Mikey? Tignan po natin sinabi sa Ricky Vargas sa report ni Michael Hugado ng Malaya. Well, nagbabakasyon pa si Mikey, ayaw niya pang umuwi, kaya anong magagawa natin? Yan ang dahilan kaya wala pa siya sa lineup. Hindi pa siya bumabalik. Yun lang ang masasabi ko dyan. Sayang po si Mikey Williams kasi malaki po ginawa niya para masungkit ng TNT ang corona sa nagdedepensang Ginebra nitong nagdaang conference kung saan ginabayan din po sila ni RHJ. Kinuha din po ni Mikey Williams ang Finals MVP Award sa naging bakbakan po na yon. At yan ang ilan sa mga posibleng dahilan bukod sa pagiging rookie ni Mikey Williams kaya kasalukuyang hinihintay pa rin ng TNT ang kanyang kasagutan. Actually, hindi na bago ang ganitong senaryo kasi kung matatandaan po natin, pinalampas din po ni Mikey Williams ang 5 laro ng TNT nitong nagdaang taon bago siya tuluyang makasama sa team kung saan nakapirma po siya na extension sa kanyang kontrata. Kung babasahin natin ang pahayag ni TNT Governor Ricky Vargas, parang kampante lang siya kahit wala si Mikey Williams. Ano ang posibleng dahilan po niyan? Ito po ang sinabi sa report ni Michael Angelo B. Asis ng The Manila Times. Gayunpaman, ang Commissioner's Cup ay magkakaroon ng mga import at ang TNT ay may pinakamahusay sa katauhan ni Ronde Hollis Jefferson. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang katropa ay hindi ramdam ang tila kagipitan. Doon tayo kay RHJ. Posibleng isa po yun sa mga dahilan talaga kung bakit hindi natitinag ang grupo ni TNT Governor Ricky Vargas sa pagkawala po ni Mikey Williams. Malaki po kasi ang ambag ni RSJ sa kampyonato nila nitong nagdaang Abril kung saan pinadapa nga po nila ang grupo ni Justin Brownlee sa finals sa pamamagitan po ng 4-2 win-loss record. Bukod pa dyan ang pinakitang galaw ni RSJ dito po sa Asian Games na kung hindi nalimitahan ng Gilas sa depensa ay posibleng sila ang nag-uwi ng gintong medalya. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.